Hi mga Beshwap! So, ito na nga ho, yung pinakamahirap na bagay gawin kapag ikaw ay lilipat ng bahay, ang mag-impact. Pero, hindi na to ma-unpack kasi pag nakuha ko yung box dun sa bahay ni Tita Cora, didiretso ko na para mapa-uwi ko na sa Pilipinas. So, ayan na. Niligpit ko na yung mga ibang plato. Marami pa rin. So, naka-2 box na ako. So, pangatlo to. Tapos, pang-4. Maliliit na box lang kasi mahirap ngang ibaba dahil mataas yung aking hagdanan. Ito yung box na yan. Puro chocolate yan. Hindi ko na binuksan. Papabox ko na lang din. So, ayun. So, mahirap pero ganun talaga ang buhay. Kailangan utay-utayin na kasi ayoko naman na kung kailan ako aalis, saka lang ko mag-i-empake. So, ganun ako. Pinaplano ko ang buhay. Maliban sa isang bagay. Kung kailan ako mag-aasawa. Mahirap mag-asawa naman ng jowa. May mga mag-PM na naman dyan. Diyos ko, di ko kailangan ng ng katsyat. Parang awa nyo na. Tapos, mangininom lang din naman. Wag na ho. Hindi naman ako mapili, pero pinakaya ko talaga is mag-iinom, tsaka nag-yosi. Kasi may hika ako, tapos, pag nakainom ka kasi, dire-diretso na ang hirap. Ang hirap pigilan. Nag-iinom din naman ako, pero hindi yung palagi. Yung pag may okasyon lang, ganun. So, mag-impaka na si Inday, ayan. This is it. This is it, pansit. And napakabuti talaga ni Lord dahil pumayag yung amo ko na doon ako tumuloy sa bahay nila. For the meantime, sabi ko, dito lang ako matutulog sa sofa na to kasi iwan ko naman to doon eh. Sabi ng amo ko, no, it's okay. Use the guest room and the shower. Kasi may shower naman doon talaga sa guest room nila, doon sa kwarto ng pusa nila. Ayoko matulog. Malaking kama. So, dito lang ako matutulog sa aking sofa. So, ayun. Hay, ang hirap. Pero, hi, life. 2,000 years later. Good morning ho, mga Beshwaps at kabayan. So, ayun. Kung tatanungin nyo ko kung okay na ba talaga ako. Hindi pa masyado, pero kailangan ko na magtrabaho kasi last Thursday pa ako din nakaka-work. Thursday, Friday, Monday, Tuesday, Wednesday. 5 days, Thursday, 6 days. 6 days po ako hindi nakakapasok, which no work, no pay yun mga besh. Nagtrabaho ako last Wednesday, yung sa Airbnb. 5 hours lang yun. Kasi kala ko okay na. Pero the next day, Thursday kahapon, ayun, di ako makalakad. Sobrang sakit ng balakangkot pa ako. Nagka-cramps yung buong binti ko. Tapos ngayon, eto, ganun pa rin, pero kinakaya. Sabi ko nga sa inyo, bawal ang kamay sa akin. Gustuhin ko bakasyon for 1 week na walang, yung sa bahay lang. Hindi pwede kasi no work, no pay nga kami. Ako pala. Kailangan magtrabaho para sa ekonomiya. Tapos yung isang amo ko pang mabait nung last Friday. Sinabi ko di ako makapasok kasi may sakit talaga ako. Aba di nag-reply, yung pala galit siya sa akin. Sabi ko, anong gusto mo gawin ko? Papasok ako dyan, tapos may lagnat, inuubo-ubo. Andyan yung mga anak mo. Tapos ngayon, actually hindi pa rin ako magtrabaho, pero buti na lang may kasama ako. So madali lang yung trabaho ko ngayon. 3 dapat trabaho, pero sabi ko, 2 lang muna para hindi masyado mabigla yung katawan. Mahala sila, kung magalit sila, mahalaga yung katawan ko. Ayan ho, maulan today. Nahika ako. Grabe no yung katawan ko. Ano pa lang ako, 37, pero yung katawan ko pang 60 na. Dahil sa sobrang trabaho. Pinapauwi na ako nila nanay, pero sabi ko, syempre sa October, uwi naman ako. Wala pa palang pasok mga bata sa Monday pa. Ayun, sumasakat na naman yung tuhod ko. Hi, life. Ganda rin po ang buhay OFW mga Beshwaps. So, wag po tayo hingi ng hingi sa mga kamag-anak nating OFW. O hindi naman nahingi yung mga kamag-anak ko. Yung sa iba lang, yung mga nakita ko sa Facebook na naglalabas ng sama ng loob sa mga kamag-anak nila, sa mga kaibigan, ganun.
Life must go on mga besh, kahit masakit ang tuhod. Well, first year high school pa lang ako, ganito na ako. Yung tuhod ko pa ako. Hindi ko alam kung rayuma to. Dito na ako sa trabaho. Dami kong ligpitin. Hi, life. Hi mga best whoops sa kabayan. So, nasa centrum ako. Napakalamig ho ngayon. Basta maaraw, malamig. Tingnan mo, konti lang mga kasi, malamig. Grabe! Punta kami ng Mark para magpainit. Kasi mainit dito. Magtingin ng 1 euro sale. Lamig. Just Scooby yung Mariman. Yan. Labas din naman pag may time. Diba sabi ko sa'yo mainit. Sa mga naghahanap ng pang box dyan na mura, 1 euro lang mga beshiwaps, pwede na, primer. Ay, nakakatawa, diba 1 euro lang. Pang bebe cart ko to, my god, bili na kayo dito. Ayan, ito pa, puro 1 euro. Pero ang lilita ng size nila. Ayan. From 4 to 5, pero ang liit. Ito, Pag maghanap kayo ng sale, hanapin nyo yan, Yang nasa taas. Ayan. Teka lang, titingin pa nga tayo Hanap pa tayo ng mura. Baka may 1 euro pa dito. Mahal. Mga ganyan. Tapos, pagtapos po naman, pumunta kami sa Bayan Court. Pagtapos namin sa Primark. Kasi nasi-CR daw yung kasama ko. Ayaw niyang pa-video. Kaya ako lang mga besh. Ito yung mga mamahaling tawag nito, expensive yung mga nandito mga beshwap. Compare mo dun sa Primark at saka sa TK Maxx. Dito expensive lahat ng mga mabibili dito, mga branded mga besh. Kaya hanggang tingin at lang si Inday, window shopping. Wala naman talaga akong balak lumabas, pero kasi pumunta ako dun sa kabilang bahay para dalhin yung iba kong gamit. So nahiya naman akong hindi ihatid ang aking kaibigan sa sentrum. Tapos, syempre, binudol ko siya. Nilibre niya ako ng KFC for lunch. Diba? Ayan, Feeling nagmamaganda si Inday. Pero pauwi na ako niyan, mga besh. So, yun lang ho at maraming salamat. The next day. Good morning ho, mga beshiwaps at kabayan. Malamig, negative 1, pero wala pang snow. Pag mga negative 2 or 3, 4 na yan. Tanghali na ho, alas 10 na. Kukuha ko endorsement letter para makapagpa-check up nung likod ko kasi feeling ko kailangan ng i-x-ray. Hirap akong matulog sa gabi. So, pag hindi ko tinaas yung or in-elevate yung paa ko, hindi ako nakakatulog. Like ngayon, kaya tanghali na ako is nakatulog ako alas 2. Tsaka, ayun, dahan-dahan lang ang lakad kasi pag binilisan ko, pumipitik, tapos hirapan ako maglakad. Talagang humihinto ako. Kahapon kasi lumabas kami ng kaibigan ko sa galing Amsterdam. Kasi tinulungan niya ako ilagay mga gamit ko dun sa bahay ng oma at opa. Ayun. Siyempre, naglakad ako pa uwi. Ayo, ang sakit. Sobra. Pahinto na naman ako sa paglalakad. Ang lamig, parang nag-i-snow na. Ayan may puti-puti na mga besh. Pero madalang pa, my God. So, ayan, malungkot ang panahon.
Mga may puti-puti na mga besyo waps. Ang lamig. Tago ko muna kamay ko. Mga besyo, ayan o. Yung puti-puting bumabagsak. Hindi kasi makita ng mata eh. Ito. Wait lang. Ito. Ay, hindi ko nasalo. Bata, naglalaro ng snow. Ang bilis niya bumagsak. Ito. Hindi ko masalo. Lamig. Yan na yung bus. Diyan na ba? Wala pa. Ayan o, ang dami na. Nakikita niyo ba yung puti-puti? Ang lalaki na dito. Yan. Pag nalaglag, malamig. So, ayan. Parang tanga. Wala, na-miss ko lang yung snow. Ayun. Kaya pala may puti-puti ng ganyan. So, snow na yan. Grabe mga besh. Ang bilis matunaw. Ayun o. Uy! Ayun o. Tunaw na agad. Ang bilis. A few moments later. Sigal yan. Matakaw yan eh. Pag binigyan mo yan ng pagkain, lahat lalapit. Mag-aagawan sila. Nagbibigay ba dyan ng Oo. Ang dami. May nagbigay kasi ng tinapay, kaya nag-aagawan. Ayun yung tinapay, oh. Pakalamig ho, mga besh waps. So, nakakuha na ako endorsement letter. Papunta na kami sa clinic. O, diba? Lakad-lakad lang, dahan-dahan lang. Napakalamig, mga besh. Wala nang snow kanina, may snow eh. So, ayun. Ayan, so, mga 5 minutes, andun na kami. So, ayun ho, mga besh waps, pauwi na ako ng bahay. Papahinga kasi may trabaho pa ko ng 2:45. Sunduin ko yung mga alaga ko. Sabi, tatawag daw yung doktor sa akin ng 1 to 5 PM bukas para ma-schedule kong x-ray or MRI. So, thank God talaga. Problema ko na lang is yung bahay. Dito muna ako sa HM mag-aantay ng tram.